So guys, yung topic natin ngayon ay web security. Ano nga ba ang web security? Ang web security ay tumutukoy sa mga hakbang, teknolohiya, at proseso na ginagamit upang maprotektahan ang mga website, web application at mga server laban sa iba't ibang uri ng cyber threats or pag-atake sa internet. Ano nga ba ang layunin ng web security? Ang pangunahing layunin ng web security ay pangalagaan ng data at serbisyo mula sa mga taong may masamang intention gaya ng mga hacker at tiyakin ng mga gumagamit ay ligtas sa paggamit ng isang website. Ito ang mga pangunahing aspeto ng web security: authentication or pagkumpirma ng pagkakakilanlan, halimbawa, pag-login at gamit ang username at password. Pangalawa, authorization or fine-tuning, halimbawa, ang admin lang ang pwedeng mag-delete ng user account. Pangatlo, encryption or pag-encrypt ng data, ginagamit para tiyakin na hindi mababasa ng iba ang sensitibong impormasyon habang ipinapadala ito sa online. Mga karaniwang uri ng web attacks: phishing, panlilin lang para makuha ang sensitibong impormasyon ng user. Pangalawa, malware, malisyosong software na pwedeng pumasok sa system. Pangatlo, cross-site scripting or XSS, pag-inject ng malicious script na website. Ano nga ba ang kalagayan ng web security? Ang web security ay napakahalaga sa makabagong panahon dahil sa dami ng transaksyon, impormasyon at komunikasyon na nagaganap sa online. Narito ang ilang mahalagang dahilan kung bakit mahalaga ang web security. Una, protection sa sensitibong impormasyon. Pinoprotektahan nito ang mga personal na datos gaya ng pangalan, address, numero ng credit card at login credentials. Mahalaga ito lalo sa mga e-commerce at banking websites kung saan marami sensitibong datos ang nilalagay ng mga user. Pangalawa, pag-iwas sa cyber attacks. Pinipigilan nito ang mga cyber criminals sa pag-access sa pag-control ng mga system. Nakakatulong ito para maiwasan ng phishing, malware, ransomware at DDoS attacks. Pangatlo, pagtitiyak ng tiwala ng user. Kapag ligtas ang website, mas pinagkakatiwalaan ito ng mga users. Nagpapakita ito ng kredibilidad ng kumpanya o organisasyon at maaari magresulta sa mga mataas na customer loyalty at online engagement. Pang-apat, protection ng negosyo. Ang isang security breach ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi o pagkawala ng reputasyon. Mahalaga ito para mapanatili ang operasyon ng negosyo ng tuloy-tuloy. Pang-lima, pagsunod sa legal regulation. Maraming bansa ang mga may batas tungkol sa data privacy at cybercrime. Ang tamang web security ay tumutulong sa pagsunod sa mga ito gaya ng Data Privacy Act of 2012 sa Pilipinas. Halimbawa ng web security. Una, HTTPS or Hypertext Transfer Protocol Security. Ang HTTPS ay isang secure na version ng HTTP. Gumagamit ito ng SSL or TLS encryption upang proteksyonan ng data na pinapadala sa pagitan ng user at website. Halimbawa, kapag nag-login ka sa isang website gamit ng HTTPS, hindi madaling manakaw ang iyong password. Pangatlawa, authentication and authorization. Halimbawa, login system gamit ang username at password. Sinisigurado ng authentication na ang gumagamit ay lehitimo habang ang authorization ay nagtakda kung ano lang ang maaaring gawin ng user. Pangatlo, web application or firewall. Isang uri ng firewall ay nagpipilter ng mga malicious traffic bago ito makarating sa server ng website. Pinipigilan ang mga atake tulad ng SQL injection, XSS, at iba pa. 4. Input validation and sanitation. Tinitiyak nito na ang data na pinasok sa forms ay malinis at hindi naglalaman ng script o commands na maaaring makasira sa system. Pang-lima, security headers. Ang HTTP header na tumutulong sa browser na may iwasan ang mga atake tulad ng clickjacking, code injection at iba pa. Number 6, regular security updates and patch management. Ang mga lumang version ng software ay madalas may mga butas sa seguridad. Regular na pag-update ay nakakatulong para maayos ito. Pang-pito, SQL injection prevention. Pinipigilan ito ang atakas ng mga pasok sa database sa pamamagitan ng mga form input. Thank you guys.